Isang kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Kenjo. Pero bago tayo magsimula, linawin ko lang guys hindi ito isang karaniwang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang bangungot na nag-iwan ng malalim na sugat at trauma sa kanyang pagkatao. Sa pagbabahagi niyang ito, hangad ni Kenjo na gumaan ang kanyang dinadalang bigat. At higit sa lahat, magsilbing babala sa ating lahat. Kaya bago ko simulan ang kwentong pinamagatang, pinagsamantalahan ng kaibigan. Please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga new uploads natin. Guys, malaking tulong po ito para mas mapalawak pa natin yung pagbabahagi ng mga ganitong mahahalagang kwento. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Ako si Kenjo, isang typical na 24 years old na binata. Kung titignan mo ako, marahil ay sasabihin mong nasa akin na ang katangian ng hinahanap ng iba. Matangkad, moreno, at may slim fit na pangangatawan. Straight guy ako at sadyang pala kaibigan. Kaya naman malapit ako sa mga tao. Meron kaming isang barkada na turingan. Ang turingan namin ay magkakapatid na talaga. Sabay sa lahat ng trip. Sa mga kalokohan, sa kalibugan. Takbuhan sa oras ng problema. At sandigan ng bawat isa. Tiwalang-tiwala ako sa kanila. Dahil para sa akin, pamilyang turing ko sa kanila. Pero doon ko natutunan ang isang masakit na katotohanan na kahit yung taong tinatawag mong kapatid at pinagkakatiwalaan mo ng buo, ay may kakayahan pa rin sirain ng tiwala sa isang iglap lamang. Yung taong akala mo poprotekta sa'yo, siya palang magbibigay sa'yo ng habang buhay na trauma. Isang gabi, nag-inuman kami ng mga tropa ko. Dahil naparamang inom ko, hinatid ako ng isa kong kaibigan sa bahay. Si Miko. Dahil malakas ang ulan, pareho kaming nabasa. Pagdating sa kwarto, sa sobrang kalasing at pagod ko, hindi ko namalayan na nakatulog ako ng basang suot. Habang inaalalayan ako ni Miko papasok sa kwarto, dahan-dahan lang bro. Lasing na lasing ka na talaga oh. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong biglain yung tagay eh. Salamat Miko ah. Grabe, umiikot yung paningin ko eh. Ang lamig pa ng ulan. Kailangan ko na yatang mahiga eh. Oo, mahiga ka na. Pero, basang-basa yung damit mo eh. Baka magkasakit ka. Ubarin mo muna yan. Ako na mag-aasikaso sa'yo. Ha? Miko, ano ba? Kaya ko na bro. Ako na magtatanggal niyan. Bakit parang iba yung haplos mo ha? Chill ka lang Kenjo. Tinutulungan lang naman kita eh. Masyado kang malikot. Hindi tama to pare. Bitawan mo nga ako. Bro, ano bang ginagawa mo ha? Sinubukan akong tulungan ni Miko na magpalit ng damit. Pero habang ginagawa niya yon, naramdaman ko na may mali na sa kanyang mga galaw. May mga haplos siyang ginagawa na hindi na biro. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan kong tumayo. Pero mas malakas siya sa akin. Pinatahimik niya ako at sinabing, Kenjo, huwag kang malikot. Mag-enjoy ka na lang. Akong bahala sa'yo. Walang makakalam nito bro. Atin-atin lang to ah. Miko, parang awa mo na oh. Kaibigan kita. Kapatid yung turing ko sa'yo bro. Huwag mong gawin sa akin to Miko.
Sandali lang to. Shh! Huwag kang maingay. Doon na nangyari ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang magagawa ng isang kaibigan. Pinagsamantalahan niya ako sa paraang hinding-hindi ko makakalimutan. Isang sakit na hindi lang sa katawan, kung hindi hanggang sa kaluluwa. Nawalan ako ng malay noon. Pagkagising ko, akala ko panaginip lang ang lahat. Pero yung sakit na nararamdaman ng katawan ko, lalong-lalo na yung puwet ko noon. Yun ang nagpatunay na totoo ang bangungot na yun. Mula noon, bigla na lang naglaho si Miko. Hindi ko siya nakikita na. Marahil ay nilamon siya ng hiya o konsensya. Matagal kong kinimkim to. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa lahat, hindi mo talaga lubos na kilala ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kahit na kaibigan pa sila, maaari ka nilang saktan, lukohin, pagsamantalahan. Ang alak ay hindi kailanman sapat na dahilan. At ang kalasingan ay hindi kailanman basihan para pagsamantalahan ng isang tao. Kung may naranasan kayong ganito, huwag kayong matakot magsalita. Karapatan niyong makakuha ng hustisya at ang katahimikan ng loob. Walang sino man ang may karapatang tapakan ng dangal ng kapwa. Okay! Belated Merry Christmas and Happy New Year, everyone! Sana lahat kayo magandang pasok ng bagong taon, no? Pero, teka lang. Ubus na ba yung mga handang pasta? Fruit salad? Ano pa ba? Menudo? Kare-kare? Kasi kung hindi pa, nako, iinitin nyo ulit yan para ulam bukas. Di ba ganun yun sa atin kapag after Christmas or after ng New Year? Di ba ang dami natitirang handa? Tapos magiging ulam natin siya. Siguro maabot nga minsan ng 1 linggo, di ba? Balik tayo sa kwento ni Kenjo, guys. Grabe, no? Hindi ito yung karaniwang kwento na natatanggap ko sa email eh. Kenjo, maraming salamat sa tiwala. Alam ko at alam nating lahat na hindi madaling magsulat or hindi madaling isulat yung sariling kwento eh. Lalo na kung yung bawat salita yung katumbas yung muling pagbabalik ng isang masakit na alaala. Siguro ang tanong ko lang, Kenjo, matapos yung gabing yun, ano yung mga steps na ginawa mo? May pinagsabihan ka ba? Nasabi mo ba to sa parents mo? Naglakas loob ka bang lumapit sa mga polis? O dahil sa tindi ng trauma at hiya, hinayaan mo na lang? Pero sana hindi, no? Kasi guys, seryosong usapan to eh. Sa lahat ng mga nakakaranas or nakaranas na ng ganito, lalaki ka man o babae, o member ka man ng LGBTQ+, isa lang yung pakiusap ko. Break the silence, guys. Huwag niyong hayaang lamunin kayo ng katahimikan. Dahil yung katahimikan ninyo, yan yung nagsisilbing proteksyon at kakampi ng mga abuser na yan eh. Siguro yung unang hakbang ay yung pagsasabi sa mga magulang o sa taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Hindi mo ginusto yung nangyari at wala kang kasalanan. Huwag kang matakot na hanapin yung hustisya. May mga agency tayo tulad ng PNP, Women and Children Protection Center na handang tumulong sa lahat ng biktima ng pang-aabuso. Ano man yung kasarian mo. At higit sa lahat, huwag kalimutan yung medical check-up. Kung bago pa lang yung incident, mahalagang magpatingin kagad sa doktor eh.
Hindi lang ito para sa evidence, kundi para na rin sa iyong kalusugan para ma-check na ligtas ka sa anumang sakit o infection na maaaring idulot ng karasa na yun. Sa pagtatapos ng kwentong ito ni Kenjo, sana magsilbing itong aral sa ating lahat na yung pagtitiwala, mahalaga. Pero ang pag-iingat sa sarili ay mas lalong kailangan. Hindi dahil magkaibigan kayo, may karapatan na ang sino man na tapakan ng iyong dangal. Kenjo, sana mahanap mo yung katahimikan ng loob mo at yung hustisyang nararapat para sa'yo. Saludo ako sa iyong katapangan na ibahagi ito upang maging babala sa iba. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course, please continue sending your stories sa email natin, that's mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. This is Ren Santiago nagpapaalala, ang tunay na pagkakaibigan ay nagpoprotekta, hindi nananamantala. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.